Another day, another car to review and drive mga padi. This is my service here in Guam. Full size truck. This is the Toyota Tundra. At napakalaki niya. Ngayon lang ako nakapag-drive ng ganito kalaking pickup truck. Tignan nyo naman ang itsura ng laki nito. And syempre I'll show you the creature comforts and features of this truck and give you a little feedback of how this truck drives. Itong isang buong linya na to, sakop niya. So ganun siya kalaki. Anyway, let's check the interior mga padi. To access the interior ng Tundra mga padi, this is an old school car, believe me. Oh, diba? Remote, susi. At isa pang trick, dahil mataas ang Tundra mga padi, yan, meron siyang step board na automatic na nag-fold. Hindi ko alam kung aftermarket yan or OEM. Here's the interior of the Tundra. Yan. Oh, brown steering wheel. Meron ditong ito, parang nakabalot siya ng leather, wood trim. Yan, leather, wood trim. Lapad niya. Ito mga padi, itong center armrest niya or center console, if you will. Dadangkalin ko. Halos isa't kalahating dangkal. Meron kang lalagyanan dyan ng siguro cellphone or kung ano man. Pag binuksan mo yan, napakalaki. Ito ang meron. Napakaluwag na cabi. At napakalalim na cabi mga padi. Laki for scaling yan, oh. Laki oh. Oh, diba? Meron ding 12 volt socket. Yan, 12 volt socket. Here, 2 cup holders. Yan, cup holders, signature transmission ng Toyota, ladder with sport mode. Yan. Another cup holder there. Ito patungan lang, wala siyang wireless charger. Ito ang kanyang aircon controls and infotainment system. Open natin yung truck para makita nyo. Yan, Toyota. Yung very old school pa rin yung multimedia niya. Apps, asan ang apps na ito? Apps, ayan lang ang apps niya. Very old school, di gaya nung mga Android na yung, di ba? Android na yung multimedia system niya. Ito hindi. Ito yung mga ganyan pa rin. Yan, akala mo Windows 10 or Windows XP. Dito naman tayo sa gauge cluster. Yan ang gauge cluster mo. Start natin yung kotse. Meron kang Tundrang dyan, image dyan sa mini LED mo. Currently this has 23,800 miles. Yeah. Tundra, paikot-ikot. Tundra. Yon. Sa steering wheel, itong meron ka audio controls. Audio controls yan. Yan. Ito naman for your Bluetooth cellphone, whatnot. Yan, display. Kung ano man display doon. Elapsed time ng ng driving. Yan, speedometer, digital speedometer. Settings, push to hold, units, language, exit. And of course, your basics, nandiyan dyan. PRNDS, yung yung transmission mo. Meron kang temperature gauge, fuel gauge, speedometer gauge yan. Meron siyang miles dahil nasa America tayo, miles, and yung kilometers per hour nasa loob. This one, meron pang maliit dito, battery, your voltage. Ito sa kabila, you have your RPM, your temperature gauge, and your oil pressure gauge. Yan, dyan sa kabila. And your mini LED nga, dyan sa gitna. Very mechanical pa rin dito, no? Dito may mga controls ka pa. Dito sa baba, door, yan. Pag binuksan mo yung door, pwedeng naka-on. On mo yung ilaw. Pag pinundot mo yung on, o-on yan. Yan. Pag nasa door, syempre pag nagbukas ka ng door, what not. Ito, BSM. Pero ito, pag binaba mo yan, yun,
nababa yung window sa likod. Yan, taas baba. Bubuksan siya. Ito naman, ilaw sa bed. Oh, yan, ilaw yan sa bed mga buddy. Pag inon mo yan, ilaw yung bed or sa door. Pag nagbukas yung door, ilaw yung bed automatically. Seats are power adjusted. Dito sa driver seat, meron din siyang memory seats. Yan. Pag sinet mo yung driver, yan, memory yan. Glove box. Oh, yun oh, soft landing oh. Yon, yung ganyan kalaki ang glove box niya mga buddy. Yan. Meron dito ganyan kalaki ang glove box. May mga division. Oh, may mga divider siya sa loob. Yan ang glove box ng Tundra 2015 model. Oh. And may nalagay dito mga buddy, 1794 edition. I don't know kung ano ibig sabihin yan, but yan ang nakalagay dyan mga buddy. Anyway, ito ang driving position ko. Ayan, very comfortable ako dito. Somehow hindi naman to, seats are pretty hard ang foam. Matigas ang foam niya. Bolstering is non-existent dahil hindi naman kailangan ito ng bolstering mga buddy. Meron siya very shallow, mababaw lang. But the seats, they look good. Mix of may cloth, ayan, may cloth, perforated leather, brown leather. Ganda na upuan niya. Ito sa taas, of course, meron kang shades or sunglass holder. Tapos yung yung moonroof, sunroof, meron. Yeah, huwag na natin pakialamanan dito. Ano bang meron dito? Merong ilaw. I'm expecting the same here. Meron din. Yeah, meron naman. Anyway, check naman natin yung likod mga buddy. Kung gaano kaluwag yung likod. Papakita ko sa inyo kung gaano kalaki itong truck na to. Here at the back, it's the same. Ayan, meron kang malaking dyan, no? Laki nung bulsa. Tapos may bottle cap holder. Meron pa ring brown leather dyan with wood trims. Mini speaker, yan, tweeter, I guess, speakers. Ganda siya kaluwag. Woo! Layo. Yan o. At ayun yung driving position ko mga buddy. The 4 test. Panis, ayan o. Pag in-straight ko yung pako, yan. Napakalaking truck. Meron ka ring aircon vents dito. Yan. 12 volt socket. Yan, 12 volt socket. Old school talaga, wala pang USB. Malamang yung mga bagong Tundra or Tundra meron na. But this one, ito very old school. Ano ba meron dito? Meron ka lang ilaw dito. And ito, center armrest. With cup holder. Yan. Actually, kasya dito 4 kung ipipilit sa mga Pilipino, no? Kasya 4 dito. And I believe na-fold tong upuan na to. 60-40. Ito lang ang naangat. Yan. Pwede ka maglagay ng gamit mo dyan. Naangat yung ayan o. So pwede siyang maging isang malaking space. Parang ganyan. Yan. Luwag ng space oh. O diba? Pwede ka maglagay ng mga gamit mo dyan. Luggage. Kung ano man. Kung ayaw mong mabasa sa bed or kung wala kang cover sa bed. But meron ding baby seat tethering mga buddy. May sign ng seat tethering. Hanapin mo lang yan dyan. Dyan lang yan. Here at the back, may nakalagay Tundra or Tundra 4x4. Merong tow hitch. Siyempre tas ito kabitan to ng mga ilaw ng hitch. Tingnan natin kung ano meron dito. Sa natin, hindi siya soft landing gaya ng Tacoma. Wala siyang mga saksakan, as in bed lang. Let's close the bed. Bigat ng bed Yeah. Check naman natin what's under the hood. It's like normal cars mostly yan. Dito, just pull that. Buti na lang may Under the hood is a 5.7 liter I-Force V8. Yan, DOC V8 or double overhead cam V8 mga buddy. It produces 380 horsepower and 508
505 Newton meters of torque. Oh, dahil napakalaki nitong truck na to, kailangan niya talaga yon. Pero as far as I know, yung mga newer version ng Tundra dito sa Amerika is twin turbo V6 na, which is much more matipid sa fuel kumpara dito sa V8 na to, at mas matulin. Pero of course, sa mga purist, V8 all motor, the sound, the emotion, yun ang pinagkaiba nila. Anyway, that's all I know about this Toyota Tundra, dahil wala naman tayo nito sa Pilipinas. At meron man tayo nito, sa gray market mo lang mabibili. So this is just a experience drive. Oh, mga padi, experience lang to. Anyway, let's take it for a drive. Alright mga padi, before I drive, ito nga pala yung ano niya, e-brake niya, nandito. Foot brake. Oh, wala siya dito, or electronic e-brake, wala. Foot brake siya mga padi. And of course, dahil sa laki nito, meron na siyang rear view camera, blind spot monitoring. Meron naman siya. And just to let you know mga padi, yung wheels and tires nito, mag wheels and tires is ano na, upgraded na. So hindi na ito yung stock niya. It has lots of emotion, no? Ang lakas ng makina niya, saka yung tunog niya, kakaiba yung tunog niya. V8 na V8 talaga, machong macho. Sa laki niyang yun, simpleng-simple niya lang akyatin yun mga buddy. Well, it's my first time driving a huge truck like this, and it's a good experience, at least for me, dahil wala naman tayong ganito sa Pilipinas. Let's just give it a little. Hindi siya ganun kalakas, hindi siya ganun katulin dahil mabigat tong auto na to, pero kayang-kaya niyang hilain yung ano, yung sasakyan na to mga padi. Blind spot is common sa ganitong truck, lalong-lalo na tong A-pillar. Lahat malaki dito eh. A-pillar, malaki. Buti na lang malaki rin yung side mirror. Yeah, oh. Kayang-kaya niyang hilain yung truck mga padi. Panis lang eh, panis. Malakas for what it is. So, steering wheel is pretty quick. Oh, for a huge truck like this, mabilis din yung steering niya. Hila. Ganda ng tunog. Kanina nagkasya kami dito, 7 kami. 7. Komportabling 7. Dalawa yung bata mga padi. Ganun siya kaluwag. But that's it for my experience drive sa 2015 Toyota Tundra or Tundra. Fuel consumption, lagay ko na lang dito dahil this is just a quick review. Hindi ko talaga alam, wala akong idea. At hindi to rental, sa Boston nung ate ni wifey. Special thanks to Dave, Dave ang pangalan nun, for letting me drive his Toyota Tundra. And I hope you enjoyed the tour and the driving experience, kahit hindi natin nabigyan ng konting push. Thank you for watching, and I'll see you again on the next car review mga padi.